Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, ang dami hong bumatikos po, mga kabida, dito ho kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, po. Dahil ho dito sa pag-angkin ho niya sa credit, sa bago lang pong itinayong Bukana Bridge, dyan po sa Davao City, po. Kung saan po ay, ito po ay pinunduhan po makabida ng Chinese government sa pamamagitan po ng goodwill gift ng gobyerno po ng China sa Pilipinas. Pero ang sabi po ng Pangulo, nung siya po ay nagpunta po ng Davao City kahapon po makabida para lang po magkaroon po ng inspection dun ho sa bridge na yon, nasa siguro more than 1 kilometer po, yung bagong bridge na itinayo na pulidong-pulido po masyado, mga kabida. Mismo ang Pangulo ang pumuri po doon ho sa pulidong pagkagawa po, mga kabida, ng tulay, dyan sa Davao City, po, mga kabida. Ang sabi po ng Pangulo, it's part of his legacy program now, ito hong Bukana Bridge, mga kabida. Pero ang sabi po ng mga kritiko, lalong-lalo na po sa mga taga Davao, mga kabida, hindi po yun part ng legacy program po ng Marcos administration. Kasi yung Bukana Bridge po, nung panahon pa yan, yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, unang-una, kinonceptualize, plinano yan, mga kabida, part pa ng Build Bridge program po yun, okay? Dahil ho sa isang kasunduan sa pagitan po ng Pilipinas at ng China, mga kabida. Eto, meron lang po akong babasahin po sa inyo itong article ni Dr. Alan Butuyan, na shinare ni Dr. Rob Rances, mga kabida. Ito po ay patungkol doon ho sa history, kung bakit po andyan yung Bukana Bridge. Anong simula ng Bukana Bridge construction po, mga kabida? Okay? Kanino ba talaga ang pondong ginamit dito, Sa gobyerno ba ng Pilipinas o sa gobyerno po ng China, mga kabida? Meron bang piso po, ang babayaran po ng gobyerno po ng Pilipinas dito, mga kabida, o wala? Eto basahin ko lang ito. How Davao City got a modern 3.2 billion pesos Bukana Bridge at no cost to the national government. It is a donation, not a debt. So, ibig sabihin po, donasyon ito, mga kabida, hindi po ito utang, okay, ng gobyerno po ng Pilipinas, okay? No repayment. Unlike a loan from the World Bank, Japan, JICA, or even other Chinese banks, the Philippine government does not have to pay the money back. It is a gift. So, regalo pala ito. Official Development Assistance or ODA. Ayan. No interest since there is no principal debt. There is no interest accumulating over time. It does not add to the national debt of the Philippines. Hindi talaga ito utang, mga kabida. The arrangement that made the Bukana Bridge basically free for the Philippines was structured through a specific diplomatic and financial instrument called an agreement or economic and technical cooperation. Ayun. Meron palang kasunduan, mga kabida. Ano pa? This was not a standard business deal. It was a government-to-government transactions designed so that no money ever needed to leave the Philippines treasury for the construction. So, government-to-government. Ibig sabihin po, gobyerno po ng China at saka gobyerno po ng Pilipinas. Here is the architecture of the deal explaining how it worked. Eto. Babasahin ko lang po ito kung paano ito nag-work, itong cooperation agreement na ito, mga kabida. Number 1, the legal umbrella. Okay? The basket of grants
The bridge was not negotiated as a single isolated item. Okay? It was part of a larger basket of aid promised by China to the Philippines under the Duterte administration. So, malinaw po, ano? Ito po ay pangako po ng China, mga kabida, sa Pilipinas. Alright? Sa ilalim po ng Duterte administration. Alright? The agreement in November 18 and later solidified in December 2020, the two governments signed an agreement on economic and technical cooperation. Ayun. The pledge, ito yung pledge ha, China pledged approximately 75 million US dollars, okay, in grant funding. This pot of money was designated to pay for specific infrastructure projects, with the Bukana Bridge being the largest item on the list. Number 2, the payment mechanism, okay? Direct payment. This is the key to why it felt free, but also why it stalled initially. The Philippines never received the cash. Ayan. How it works, paano ito nag-work, mga kabida, no? When the contractor, sino yung contractor dito? China Road and Bridge Corporation finishes a section of the bridge. They send the bill to the Philippine DPWH for verification. Who writes the check? Once the DPWH verifies the work, it is done. They do not pay the bill. Instead, they forward the approval to the Chinese government, specifically the Ministry of Commerce or CIDCA. The Chinese government then transfer the money directly to the Chinese contractor's account. Okay? Yung Chinese Road and Bridges Corporation, ano, mga kabida. Result, ano po yung resulta dito, ano, mga kabida? The money stays within the Chinese financial ecosystem, moving from the Chinese state to a Chinese company, while the Philippines receive the physical infrastructure. Number 3, the condition, restricted bidding. Okay? To make this arrangement happen, the Philippines had to agree to a specific hiring process. Alright? The short list, ito po. The Philippines was not allowed to open the bidding to Filipino companies like DCMI or Megaworld or other international firms like Japanese or Korean contractors. The selection, ito na yung selection process po, ano? Hindi po ito bidding among the Filipino companies, ano? Kundi bidding ito among the Chinese companies po, ano? Mga kapida. Ito yung selection. China provide a short list of 3 state-owned Chinese companies. The Philippine government, sa pamamagitan po ng DPWH, then conducted a bidding process only among these 3 companies. So yung bidding process po na ginawa po ng gobyerno, mga kabida, hindi po doon ho sa mga kumpanya na mga Pilipino, ano, mga kabida, kundi mga kumpanya kung saan po ay provide po makabida ng Chinese government. Ano po? No? Alright? Then conducted a bidding process only among those 3. The winner was China Road and Bridge Corporation. Ayan. Number 4, the compromise. Ito na. Localized implementation. In many aid projects, the donor country controls everything. Design, management, and labor. Ayan. So, ang nagpapatakbo talaga dito, mga kabida, is yung Chinese company, ano? However, for the Bukana Bridge, the Philippines negotiated a localized implementation mode. Ayan. So, nakipag-negotiate yung gobyerno, ano, ng Pilipinas para ho sa localized implementation mode. Anong ibig sabihin dito? Even though China paid for and built the bridge, the DPWH remained the project manager. Ayon. Kahit na po sila yung nagpondo, ang gobyerno po ng China, mga kabida, no, ang nagpondo dito ho sa construction po ng Bukana Bridge, pero ang gobyerno po ng Pilipinas ang naging project manager ho dito, ano, mga kabida.
Why this matters? This arrangement gave the Philippines the authority to enforce its own safety standards and design preferences, preventing the ghost project issues since in other countries where donors build infrastructure that does not meet local needs. Ayun. So para ho ma-meet yung local needs, kailangan po ang gobyerno po yung mamamahala po mga kabida, ano, sa proyekto, ano. Sa kabila po na ang nagpondo dito mga kabida is yung Chinese corporation, ano. This structure allowed the Philippines to treat the bridge as a gift, all right? An asset with zero liability, while China treated it as an export of services, keeping their own companies employed. Ano? Countries don't usually give away 3 billion pesos without a strategic reason. Ano? One is diplomatic goodwill, soft power. By building a highly visible landmark in Davao City, the hometown of the former President Rodrigo Roa Duterte, China builds political goodwill and strengthens ties with the local government and population. Ayan. So yun yung history, ano, dito ho sa construction po ng Bukana Bridge, mga kabida. So, kung titingnan po natin, yung binasa ko po na article po ni Dr. Butuyan, ano, mga kabida, walang history doon, ano, mga kabida, na ito po ay legacy po ng Marcos administration. Ano? It was a legacy nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya bakit po inangkin po ng Marcos administration na ito po ay part ng kanyang legacy program? Ito kong Bukana Bridge, mga kabida. Kaya nung sinabi po yan ni President Marcos, ano, ang dami hong nagalit dito, ano, ang daming pumuna, ano, mga kabida. Grabbing the credit. Okay, yung ginawa daw ng Pangulo. Okay, ni piso nga wala hong inilabas po ang gobyerno dito, ano? Ito pala ay isang goodwill, gift ng gobyerno ng China, ano, mga kabida, sa Pilipinas, particular na po, ano, sa hometown city po, ano, ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun po yung rason, mga kabida, kung bakit po ang dami hong bumatikos po dito ho sa Pangulo, ano, dahil sa pag-angkin ho, mga kabida, ng Bukana Bridge, ng tanging proyekto po ito, mga kabida, ano, ng Duterte administration bago po ito bumaba, mga kabida, ano, noong 2022. Alright? Now, ang tanong dito, kailan ba at ano ba yung kilalang major ticket, ano, ng Marcos administration? Ang pinag-usapan po natin dito, mga kabida, yung infrastructure project, ano, ng Marcos administration. Meron ba kayong natandaan po na meron po siyang ginawang proyekto na sa kanya galing? Okay? Hindi ho galing sa previous administration na inadapt lang po. Diba? Wala. Puro nanggaling ho sa previous administration na kanya hong kinuha yung credit, ano, mga kabida. Diba? Akala siguro hindi po alam po ng tao, ano, lalong-lalo na po ng taga Davao po, mga kabida, ang history po ng Bukana Bridge. Alright? Ito po ay isang regalo ng China sa Pilipinas. Yun yung malinaw po, ano, mga kabida. At ang malinaw po, ni piso walang ginastos po ang gobyerno po ng Pilipinas. Hindi ito utang, mga kabida, na kailangan bayaran po ng Pilipinas, ano, sa China, mga kabida. Ito po ay isang regalo, goodwill ito, ano, sa magandang samahan po ng China at Pilipinas nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito sa pag-angkin po ni Pangulong Marcos sa Bukana Bridge, mga kabida, bilang part ng kanyang legacy program, ano, ng Marcos administration. Alright? Marami pa pong sinabi ang Pangulo that time, ano, nung siya po ay na-interview.
May mga ibang sections daw na binuksan sa Davao City. Ano ba yung sa kanya po doon? Ang pagkakaalam ko po mga kabida, the whole stretch of the, anong tawag po dito? Coastal Road, Okay? Walang part po ng Marcos administration doon, Although natapos ito sa panahon po ng Marcos administration, pero hindi po ang pondo nanggaling ho sa Marcos administration. Okay? Ang Bucana Bridge at yung iba pang mga portions ng Coastal Road mga kabida hanggang doon ho sa Arcastillo, Agdao, parte pa rin ng Build program ng Duterte administration at hindi po part ng Build Better More program ng Marcos administration. Para ho sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.